Pero pinipili lang natin yung malapit sa bansa natin, sa Asia. Heto at panuorin na natin. Ito na yung actual footage mga utol. Ayan. Another one eye. Diba? Etong nasabing exercise na to mga utol, uulitin ko lamang, sa Philippine Sea po ito ginawa. Etong combat naval exercise in between Singapore at United States. At syempre para patotohanan ito, i-check natin itong report tungkol dito. Ito po ay mula sa newsroom, no? So parang ito po ay hindi nyo na makita sa pero official website of the United States government. Okay? Website na to ng United States government. Okay? US and Republic of Singapore Navies conduct exercise Pacific Griffin 2023. Okay? June 26, 2023. Philippine Sea. Ayan, malinaw na malinaw. The US and Republic of Singapore Navies are conducting combined naval training near Guam during exercise Pacific Griffin June 16 to 29. So katatapos lamang ng kanilang exercise na ito. Okay? Bago tayo magsimula sa ating featured video mga utol, ay inaanyayahan ko muna kayong paki-like and paki-follow ang ating official Facebook page, Alamin Natin PH, para na rin sa mga mahihilig manood sa Facebook. Maraming salamat po. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Para sa mga hindi nakakaalam mga utol, ay nagdaos ng combat naval exercise ang bansang Singapore at United States. Ang ibang parte ay ginawa sa bahagi ng Guam at ang iba ay dito sa Philippine Sea. Mga utol, yan ang ating aalamin kasi may actual footage ito. Ayan, actual footage, mga missiles pinakawalan sa Philippine Sea. Ang pangalan nung nasabing exercise ay Pacific Griffin, mga utol. Ito yung mula kay John Reps. Paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video. Game na mga utol para di tayo tumagal. Tsaka check natin to . Ang Independence Littoral Combat Ship na USS Manchester at formidable class stealth frigate na RSS Tenacious ay bumiyahe sa Philippine Sea sa panahon ng Pacific Griffin Exercise. Ang Pacific Griffin Exercise 2023 ay ang ika-4 na pag-uulit ng Biennial Maritime Exercise sa pagitan ng Singapore at Estados Unidos. Pinahusay ng 2 hukbong dagat ang pinagsamang kasanayan sa maritime habang pinalalakas ang mga relasyon sa loob ng 2 linggo ng mga dynamic training evolution sa pangpang at sa dagat. Isipin nyo mga utol, no? Ang Singapore ay napakatahimik na bansa. Never ito naging involved sa mga gera-gera, di ba? Walang history ng ganyan ng Singapore. Pero ngayon ay naghahanda na rin sila dahil sa threat na nangyayari dito sa Asia Pacific region. Okay? Dito, particular na sa buong Indo-Pacific. So halos buong mundo talaga ay may concern na sa nangyayari sa kapaligiran ng Asia Pacific. At alam natin kung ano ang dahilan nito. Diba? Okay, tuloy na natin. So pa-comment na lang . Ang mga littoral combat ship ay mabilis, mahusay na pinapatakbo na inaayon sa misyon. Ang Manchester na bahagi ng Destroyer Squadron 7 ay nasa isang rotational deployment na tumatakbo sa US 7th Fleet Area of Operation para mapahusay ang interoperability sa allies at mga partner at magsilbi bilang isang ready response force bilang suporta sa isang libre at bukas na Indo-Pacific na rehiyon. At bago natin panuorin ang actual footage kung saan nagpakawala ng 2 standard missile ang USS Cielo na kasama sa exercise, lilinawin ko lang po mga kabayan na sa Philippine Sea po naganap ang pagpapakawala ng missile at hindi sa West Philippine Sea. Ang Philippine Sea ay isang marginal na dagat ng kanlurang karagatang Pasipiko sa silangan ng Philippine Archipelago. Ang video ay mula sa US Navy Mass Communication Specialist na si Christopher Thomas
na kung saan araw-araw na nagpadala sa atin ng impormasyon dahil isa tayo sa naaprubahan upang makatanggap ng mga video tungkol sa kanilang mga aktibidad sa buong mundo. Pero pinipili lang natin yung malapit sa bansa natin, sa Asia. Heto at panuorin na natin. Ito na yung actual footage, mga utol. Ayan. Another one, I. Diba? Etong nasabing exercise na to, mga utol, uulitin ko lamang, sa Philippine Sea po ito ginanap o ginawa. Etong combat naval exercise in between Singapore at United States. At syempre, para patotohanan ito, i-check natin itong report tungkol dito. Ito po ay mula sa newsroom, no? So, parang ito po ay hindi nyo na makita sa pero official website of the United States government. Okay? Website na to ng United States government. Okay? US and Republic of Singapore Navies conduct exercise Pacific Griffin 2023. Okay? June 26, 2023. Philippine Sea. Ayan, malinaw na malinaw. The US and Republic of Singapore Navies are conducting combined naval training near Guam during exercise Pacific Griffin June 16 to 29. So katatapos lamang ng kanilang exercise na ito. Okay? So hindi na natin ito babasahin. Ayan yung mga picture. Pacific Griffin 2023 is the fourth iteration of the biennial maritime exercise between the two navies conducted in the waters near Guam. The two navies will enhance combined maritime proficiency while strengthening relationship during 2 weeks of dynamic training evolution ashore and at sea. So meron ding training exercise silang gaganapin sa byland. Okay mga utol? The exercise is an extension of the long-standing bilateral engagement series Cooperation Afloat Readiness and Training CARAT, which the two navies have conducted annually since 1995. So, eto palang training exercise na ito, 1995 pa sinimulan. Okay, so taon-taon ginagawa ng bansang Singapore at ng bansang US. At alam naman natin na isa rin sa mga kaalyado ng bansa natin, itong Singapore, na una na itong nagpahatid sa atin ng pagsuporta dun sa tension in between China and Pilipinas sa West Philippine Sea. So kabilang ang bansang Singapore, mga utol, sa ASEAN. So Association of Southeast Asian Nation. So siyam na bansa ang mga nagkasundo-sundo. Siyam pa lang ang nagkasundo-sundo sa nasabing pagprotekta dito sa kalayaan at seguridad ng South China Sea, mga utol. Pero ulitin ko, ang ginanap na itong exercise na to ay ginanap sa West Philippine Sea, mga utol. Sa Philippine Sea. Sa kabila po, ito yung mapa natin. Nandito yung South China Sea. Nandito sa kabila. Okay? So yun, para malinaw lang sa lahat. So basahin na lang natin yung ilang bahagi nito dahil napakahaba, mga utol. For more than 55 years, US and Republic of Singapore forces have forged an enduring relationship between based on robust security, defense cooperation, and lasting people-to-people ties, said Lewis. Okay, si US Navy Captain Sean Lewis, Deputy Commodore, Destroyer Squadron. We have unwavering commitment to our partners in this region. Pacific Griffin provides a challenging and technologically advanced training opportunity that allows us to become more dynamic and build competencies as an integrated maritime force. So, syempre yung training, alam naman natin na tututo ang magkabilang panig. Okay? Yan, mga utol, malinaw yan na ito'y legit na nangyari nitong June 16 hanggang June 29 itong Pacific Griffin 2023 exercise in between Singapore at United States. Tuloy na natin. Ito yung footage
Ayan, natapos na mga utol. Anyway, masasabi ko lamang dyan, syempre, hindi naman na lingid sa ating lahat na meron talagang tensyon. Pero etong Pacific Griffin po kasi, yun nga, kaya nang nasabi sa report, 1995 pa nagsimula at itong bilateral exercise na ito in between Singapore and US, taon-taon nang ginagawa. Syempre, ito yung pagpapalawak rin ng mga kaalaman at kasanayan pagdating sa military exercise. Okay mga utol, so balikan, and alam natin ang bansa Singapore napakatahimik niyan. Okay? So isa rin yan sa mga mayayamang bansa dito sa Asia. Ano masasabi nyo dyan mga utol? Ito'y pag-aanda rin malamang sa malamang tungkol doon sa tensyon dyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea, sa ginagawa ng China. Partikular kasama na yung pang nila sa Taiwan. Okay? Anyway, kailangan ko ang inyong komento. Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.